Pagkapasok pa lang ng 6 na mga estudyante sa makapal na kagubatan, ay agad silang nakaramdam ng panlalamig, lalo na doon sa mga dalagang nakamaiksing shorts na lang. Maliban sa pagiging madilim ng paligid dahil sa kapal ng mga dahon ng mga puno, ay may hamog pa na kumakalat sa lugar. George, normal ba talaga ang ganito sa kagubatan na makahoy? Parang kakaiba kasi ang pagkapal ng hamog eh. Biglaan. Tanong pa ng isang lalaking estudyante. Sumagot naman ang lalaking si George. Abay, malay ko sa kalakaran dito sa kagubatan. Ngayon lang ako nakaakyat ng bundok na ganito kalayo sa bayan eh. At iyong hiking natin, iyon na ang una kong akyat ng bundok. Kaya hindi ko alam ang sagot sa tanong mong iyan. Sabi naman ni Rolly. Huwag muna kayong maingay. Ipagpatuloy lang natin ang paglalakad. Ayon kasi sa nabasa ko, kadalasan sa mga malalawak na kagubatan ay may mga nakatagong ilog. Yun ang kailangan natin mahanap para makaligo at makainom na muna tayo ng tubig. Kagabi pa ako uhaw na uhaw eh. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko. Oo nga, kami rin. Pagsang-ayon naman ang kababaihan. Nagpatuloy pa nga sila sa paglalakad ng tahimik. Kahit pa hindi na nila nakikita ang direksyong kanilang tinatahak dahil sa kapal ng hamog, hanggang sa makarinig sila ng kakaibang halinghing ng kabayo. Rolly, George, normal ba na may kabayo sa ganitong kagubatan? Tanong pa ng dalagang si Sinaida. Abay, ewan ko. Ako rin, ewan ko rin. Sigunda naman ni George. Sabi naman ni Alvin. May naikwento sa akin ang driver namin na hindi raw totoong kabayo kapag naririnig sa ganito kalaking kagubatan, kundi isang tikba lang. Iyong elemento na may kalahating kabayo at kalahating tao. Sabi naman ng dalagang si Ira. Mababait ba ang mga ganoong nilalang? Baka pwede tayong magpatulong para ituro sa atin ang tamang daan pababa sa bayan. Yung daan na hindi sakop noong mga aswang na sumasalakay sa atin. Muling nagsalita si Alvin. Naku, wag. Hindi sila mababait. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay nanlilin lang ng mga tao para kanilang mahuli at gagawing alipin sa kanilang mundo. Tapos, ang mga babae naman ay kanilang aanakan para dumami ang kanilang lahi. Pagkasabi lang noon ni Alvin ay nagsimula ng matakot ang mga kasama niya. Hanggang sa paulit-ulit na nilang nararamdaman at naririnig ang presensya ng tikbalang sa kanilang likuran. Kaya doon na sila kumaripas ng takbo patungo sa direksyong hindi pa rin nila alam kung saan papunta. Magkakadikit lang sila halos para walang mahiwalay. Lalo at 10 hakbang lang ng distansya ay hindi na makikita gawa ng makapal na hamog. Hanggang sa biglang gumuho ang lupa na kanilang tinatapakan, na malaya na lang nila na naroon na sila sa ilalim ng kwadradong butas sa lupa. Sa kabutihang palad naman ay walang malubhang na pinsala sa kanilang pagkahulog, maliban sa kaunting gasgas at pagkakauntugan sa isa't isa. Umiyak na ang mga dalaga dahil natatakot na ang mga ito. Hanggang sa makita nilang may 2 tikbalang ang nasa itaas noong butas, nakadungaw sa kanila. Pero kahit mga tikbalang ang mga iyon, kakaiba ang kanilang itsura, lalo na sa mga normal na tao na mababa ang dungan. Masyado silang nakakatakot, at ang isa sa mga tikbalang ay may ulo na nag-aapoy. Isang masamang tikbalang na maaaring naglalabas-pasok na mula sa Astra. Isa-isang nahimatay ang 6 na mga kabataan sa hindi malamang dahilan. Ginamitan sila ng kakaibang engkantasyon noong mga tikbalang para mapagalaw ang kanilang katawan kahit pa wala silang mga malay. Inilabas ng mga tikbalang ang 6 na kabataan mula sa butas at pinaglakad patungo sa isang malaking puno kung saan naroon
ang portal patungo sa kabilang dimensyon. Noong makarating na sa mundo ng mga engkanto, ay inilagay ang mga bihag sa magkahiwalay na kulungan. Doon pa lang nanumbalik ang kanilang tamang wisyo. George, paano tayo nakarating rito? Di ba? Naroon tayo sa butas sa lupa. Abay, ewan ko. Nagising na lang ako na narito na tayo eh. Tsaka sa tingin ko, wala na tayo sa mundo ng mga tao. Tignan nyo ang ulap oh. Kakaiba ang kulay at itsura. Oo nga tol. Mukhang narito na nga tayo sa sinasabi nilang mundo ng mga engkanto. Pagkarinig naman noon ng mga dalaga ay muli silang nagsiiyakan. Pero pilit nilang pinipigilan na kumawala ang malakas nilang iyak dahil naroon lang sa isang kamalig sa di kalayuan at nakikita nilang naroon ang dalawang tikbalang na dumukot sa kanila. Samantala, atin nang balikan ang sitwasyon ni Lino at Tingting. Matapos makapagpainit ng tubig si Tingting ay agad na silang nagkape ni Lino. May biskwit naman silang dala. May kanin din naman sila. Pero dahil hindi naman sila ganoon kagutom, kaya ayos lang na kahit kape at biskwit lang muna. Noong matapos makapagkape ay sabi ni Tingting, "Paano ito Kuya Lino? Sabay na uli matutulog? Wala na magbabantay?" "Oo Ting, ako nang bahala. Mas matalas na ngayon ang pakiramdam ko sa panganib. Kaya pwede ka nang matulog ng mahimbing nang walang inaalala." "Okay sige, sabi mo eh." Sagot pa ni Tingting at agad nang inilabas ang dalang sleeping bag at doon binalot ang katawan. Si Lino naman ay nakasandal lang sa isang bato habang nakapikit. Madaling araw na noon nang maramdaman ni Lino na tila may dumaan sa unahan ng mga tikbalang, kaya agad siyang nagising. Tingting, Tingting, gising na. 5:00 na rin naman. May naramdaman akong dumaang mga tikbalang sa unahan. Doon tayo magpatuloy sa paglalakbay. Sa tingin ko, dinukot ng mga tikbalang ang mga estudyanteng napadpad rito. Okay, sige Kuya Lino. Ano, aalis na ba tayo agad o mag-aalmusal muna? Mag-almusal muna tayo, Ting. Kanin na ang ialmusal natin. May prito pa naman dyan, di ba? Yan na uli ang iulam natin. Tapos noodles para mainitan ng sikmura. Mamayang merienda na tayo uli magkape. Lagyan mo na lang din na kaunting chili powder ang noodles natin para pagpawisan tayo at magising ng tuluyan ang diwa. Okay sige Kuya Lino. Ikaw, saan ka pupunta? Iikot lang muna ako sa paligid, mga 20 meters radius sa kinaroroonan natin. Titignan ko lang kung meron ba ako madidiskubre. Okay sige, huwag ka masyadong lumayo ha. Mahirap maghanapan rito kapag nagkawalaan tayo. Oo Ting, alam ko yun. Wika ni Lino at dinampot na ang kanyang itak at nagsimulang libutin ang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Makalipas ang kalahating oras ng pagsisiyasat sa kapaligiran ay bumalik na si Lino. Anong nakita mo Kuya Lino? May nakita ako Ting na isang patunay. Nahawak ka ng matikbalang ang mga estudyante. Ha? Paano? Anong nakita mo? May nakita akong malalim na butas. Pati buong iyon. Sira na ang takip sa ibabaw at maraming bakas ng sapatos. Sa mga estudyante iyon sigurado ako. At may bakas ng direksyong kanilang pinuntahan. Kaya iyon nasusundan natin. Eh di ayos pala. Kahit paano, may malinaw na tayong lead sa pupuntahan natin. Oo nga Ting. Ano, kakain na ba tayo? Oo, noodles na lang ang niluluto ko. Upo ko na rito, kakain na tayo maya-maya konti. Wika pa ni Tingting at agad namang umupo si Lino. Hinati na agad ni Tingting ang sinaing sa dalawa at nilagyan ng tag-isang maliliit na hiwa ng pritong isda sa ibabaw. Tapos isang pirasong kalamansi. Noong makakulo na ang noodles ay pinatakan niya na rin ng 2 patak ng chili powder. Saka pinatay ang apoy ng butane stove. Nagsimula na nga silang kumain. Kahit malamig ang paligid ay nakaramdam naman sila ng init sa katawan dahil sa mainit at maanghang nilang kinakain.
Makalipas ang kalahating oras ay pareho na silang nagpapahinga at nagpupunas ng pawis. Ano Kuya Lino, tara na. Kahit dahan-dahan lang tayo sa paglalakad. Okay, sige. Simulan na natin magligpit saka tayo umalis pagkatapos. Okay. Sagot pa ni Tingting at agad nang tumayo. Sinimulan na nga ni Lino at Tingting ang kanilang paglalakad. Tinungo nila ang sinabi ni Lino na butas sa unahan na mukhang bumitag sa mga estudyanteng kabataan. Pagkarating roon ay sinundan nila ang mga bakas kung saan iyon patungo. Naglakad sila ng mga 10 minuto at narating na nila ang 3 magkakatabing puno. 2 katamtaman ang laki sa magkabilang gilid, tapos iyong pinakamalaki ang nasa gitna. Tila kinapitan rin iyon ng maraming baging. Nilapitan iyon ni Lino at hinila ang mga baging. Kuya Lino, bakit mo pa nililinisan ang punong yan? May nararamdaman kasi akong malakas na aura sa baging ito, Ting. Kaya medyo duda ako kung anong meron rito. Noong mahawi na ni Lino ang mga baging at mga dahon na nakaharang doon, ay nakita nila ang kulay asul na portal. Sa tingin ko, Ting, pinasok ka ng mga tikbalang ang mga bihag sa mundo nila. Tara, pasukin na natin. At pagkalabas natin ay isasara ko na ng permanente ang portal na ito. Hindi pwedeng nakabukas lang ang mga ganito dahil nagiging lagusan ng mga elemental sa kabilang mundo. Tapos dito sa mundo ng mga tao mabibiktima, saka babalik sa kanila. Tara na. Uwi ka ni Lino at kaagad nang pumasok sa portal. Nakasunod naman sa kanya si Tingting. Pagkapasok nila ay laking gulat nila dahil medyo madilim ang paligid. Nakaharang ang buwan sa araw. Naku, eclipse pa yata rito ngayon ah. Uwi ka pa ni Lino. Sabi naman ni Tingting. Di ba, kadalasan may ginagawang kalokohan ang mga elemental kapag eclipse? Oo, Ting, tama ka. Tara, sundan mo ako, bilis. Nararamdaman ko na kung nasaan ang mga elemental na hinahanap natin. Uwi ka ni Lino at patakbo nang nagtungo sa direksyon kung saan niya nararamdaman ang mga tikbalang. Samantala, sa bahagi naman ng mga tikbalang, nagsalita ang isa sa kanila. Hundra, ito na yung oras na hinihintay mo. Humarang na ang buwan sa araw. Oras na para magparami ng lahi. Nagising naman mula sa pamamahinga ang mas malaking tikbalang. Tama ka, Inmas. Oras na ng totoong kasiyahan. Ihanda mo na isa-isa ang mga kababaihang bihag natin dahil nakahanda na ako para sa pagpupunla. Ilang araw ko ring hinintay ang araw na ito. Sa wakas at dumating na. Lumabas ng kamalig nila ang mas batang tikbalang at nagpunta sa kulungan ng kanilang mga bihag para kumuha ng isang dalaga. Pero bago niya buksan ang pintuan ay napansin niyang tila manlalaban ang 3. Kaya agad siyang nag-usal ng orasyon. Kaya biglang natulala ang 3 kadalagahan. Binuksan niya na ang pintuan ng kulungan at hinila papalabas ang isa. Wala namang pagtutol na nagpatianod ang isang dalaga sa paghila sa kanya ng tikbalang. Sakto namang dumating si Lino at Tingting sa unahan ng mga kulungan. Nagsalita si Lino. Hoy, tikbalang! At saan mo dadalhin ang dalagang yan? Hindi mo ba alam na isang mortal na kasalanan sa batas ng mga elemental at ng mga tao ang ginagawa mo? Sino kayo? At anong pakialam namin sa batas na sinasabi nyo? Ano kung bawal at kasalanan? Sino magpaparusa sa amin? Sa tingin nyo ba, merong may kakayang tumugis at humuli sa amin? Sa bilis namin tumakbo? Agad namang lumabas ng kamalig yung malaking tikbalang noong marinig ang pagsasagutan sa labas. Anong meron dyan, Inmas? Naparito rin ba sila para maging alipin natin? Oo, Hundra. Mukhang gano'n na nga. Di ano pa hinihintay mo? Sugurin mo na nang mailagay sa kulungan. Uwi ka noong isang malaki tikbalang. Iginilid na muna noong tikbalang ang hawak ng dalaga. Hindi naman iyon tatakbo o lalayo
dahil nasa ilalim iyon ng hipnotismo, kaya walang emosyon lang iyon na nakatayo sa may gilid. Agad pumurmang tatakbo papasugod ang tikbalang nang sabihin ni Tingting, "Hoy, payatot na tikbalang, ako ang labanan mo. Tara, laro tayo." Wika ni Tingting at agad binulong ang susing kataga para pagganahin ang hawak niyang gintong buhok ng tikbalang. Nagulat ang tikbalang na iyon noong makitang mabilis tumakbo si Tingting na parang kasing bilis lang din nilang mga tikbalang. "Aba, mukhang may hawak ang buhok ng tikbalang kaya ganyan ka kabilis tumakbo. Tignan natin kung kaya mo lagpasan ang kakayahan ng isang tunay na tikbalang." Wika noon at humarurot na rin ang takbo papahabol kay Tingting. Habang tumatakbo si Tingting ay agad siyang kumuha ng 2 granada mula sa kanyang suot na jacket at binitawan lang sa lupang kanyang dinaanan. Dahil sa bilis ng takbo noong nakasunod na tikbalang, kaya 3 segundo lang ay naroon na iyon sa bahaging inalisan ni Tingting. Sakto sa pagsabog ng granada. Kitang-kita ni Tingting ang pagtilapo noong tikbalang sa ere, pero sigurado siyang hindi pa iyon mamamatay. Dahan-dahang bumalik si Tingting. Nakita niyang papatayo na ang tikbalang na iyon. May malaking sugat sa binti, kaya hindi na iyon makakatakbo, pero kakayanin pa namang maglakad. "Tuso ka, mortal! Nilinlang mo ako!" "Ha? Ako? Tuso? Sino ba sa atin ang tikbalang? Di ba ikaw? At kilala ang lahi niyo sa pagiging tuso at mapanlin lang. Kaya huwag kang magpanggap na biktima. Ginagawa ko lang patas ang magiging laban natin." Wika ni Tingting sabay hila ng isang mahabang itak mula sa kanyang likuran. Inilabas rin ng tikbalang ang itak niya na kakaiba ang disenyo. Mahaba iyon at pakurba na parang hugis ng buwan. Nagmadali iyon sa paglapit kay Tingting kahit paika-ika at agad sumalakay ng pagtaga. Mabilis namang sumalakay si Tingting at walang takot na mas dumikit pa sa tikbalang. Habang magkadikit sila ay dikdikan sila sa pagdiin ng espada. Naramdaman ni Tingting na kahit may pinsala na sa binti ang tikbalang ay mas malakas pa rin talaga iyon kaysa sa kanya. Kaya naman tinadyakan niya ang may pinsalang binti sa kaumatras. Umikot siya sabay bunot ng baril na may bala na naisawsaw sa blue sodium solution at pinaputukan ng 3 beses sa tagiliran iyong tikbalang. Napayuko iyon at ininda ang sakit ng mga sugat sa tagiliran. "Paano nangyari dinablan mo ako ng sandata mong baril?" "May kapangyarihan kasi ang baril ko. Kaya kaya kang sugatan ng mga bala. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita tatapusin gamit ang mga bala. Itong itak ko ang itatapos ko sa iyo." Wika ni Tingting. Inilagay niyang muli sa holster ang baril at muling sumalakay sa tikbalang gamit ang mahabang itak. Kaliwat kanan ang malalakas na hampas ni Tingting, pero tila kaunti lang ang naibawas sa lakas ng tikbalang. Hanggang sa matsyempohan si Tingting ng isang malakas na straight na sipa. Sapul siya sa sikmura at tumalsik sa malayo. "Anak ng kabayo naman ang lakas niyang sumipa!" Wika ni Tingting habang nakatihaya sa lupa. Pero nagulat siya dahil nasa harapan niya na ang tikbalang at buong puwersang humataw ng espada patungo sa leeg niya. Kaya iniharang niya kaagad ang hawak niyang itak. Muling itinaas ng tikbalang ang espada upang kumuha ng buwelo bago muling pumalo kay Tingting. Pero lupa na lang ang tinamaan dahil gumulong na si Tingting papalayo sabay kick up, kaya mabilis siyang nakatayo. Noong muling susugod ang tikbalang ay tumakbo na si Tingting papalayo. "Tara, jogging-jogging muna tayo, tikbalang. Hindi naman ako nagmamadali Tara na." Wika pa ni Tingting at mabagal lang ang paglayo. Sumunod naman ang tikbalang at gigil na tapusin na si Tingting. Kaso hindi lang magawang tumakbo ng mabilis dahil sa napinsalang buto sa binti.
Panay naman ang hinga ng malalim ni Tingting dahil iniinda niya pa rin ang malakas na sipa na tinanggap niya sa kanyang sikmura. Makalipas ang ilang minuto at nakarecover na nga si Tingting, muli siyang huminto at sinabing, "Sige na nga, tapusin na natin ito. Handa na ako." Wika ni Tingting sabay papasugod na sa tikbalang. Pero noong 5 metro na lang ang layo niya sa tikbalang, ay muli siya naghagis ng isang granada sa harapan noon, kaya tumimbuwang ang tikbalang at bumagsak ng nakapatihaya sa lupa. Mabilis naman tumayo si Tingting mula sa pagkakadapa. Dumapa kasi siya kaagad matapos niyang maghagis ng granada para hindi siya maapektuhan kahit pa sobrang lapit niya na sa tikbalang na iyon. Tumalo na ng mata si Tingting at noong mahawi ang mga usok at alikabok na nagkalat sa paligid, ay nagulat na lang ang tikbalang noong may tumusok na itak sa dibdib niya. At bumaon din ng malalim sa lupa kaya hindi niya magawang makagalaw o bumangon. "Tuso ka talaga, mortal!" Galit na reklamo pa ng tikbalang. "Oo naman, kailangan maging tuso kung tuso rin ang makakalaban. Tama ba? Kaya heto na ang pinakahuling pagkatuso na gagamitin ko sa'yo." Wika ni Tingting sabay hugot ng 45 caliber na baril at ipinasok sa bibig noong tikbalang, paturo pa itaas sa bungo noon, saka pinaputok ng 2 beses. Basag ang ulo ng tikbalang dahil sa balang tumama. Ibinalik na muna ni Tingting ang baril sa holster. Sa kanya binunot ang kanyang itak na nakabaon sa dibdib ng tikbalang at naglakad na siya papabalik sa direksyon kung saan naroon si Lino at ang mga bihag. Samantala, sa bahagi naman ni Lino, ay naramdaman pareho ni Lino at noong malaking tikbalang na si Hunra ang pagkawala ng aura noong tikbalang na si Inmas. "Paano ba yan? Wala ka ng tauhan. Siguro naramdaman mo rin ang pagkawala ng aura niya, di ba? Alam mo na ang ibig sabihin noon, tama?" Wika pa ni Lino. Bigla namang nagliyab ang ulo noong malaking tikbalang nakaharap ni Lino. Isa ka palang tikbalang na binangunan. Sa pagkakaalam ko ay kaunti na lang ang lahi niyo na buhay. Tapos mawawala ka pa ngayon. Mas lalo na kayong mauubos niyan. Pero sa bagay, tama rin na maubos na kayo. Wala naman yatang binangunan na tikbalang na mabait o mabuti. Lahat kayo ay puro kasamaan lang ang ginagawa sa mundo nyo o sa mundo ng mga tao. Kaya dapat lang talaga na nililipol kayo. Mas lalo pang nagalit ang tikbalang at mas lumaki ang apoy na nakapalibot sa ulo. "Puro kayabang! Umanda ka sa akin dahil ipapaalam ko sa iyo kung sino ang iniinsulto mo." Wika noon at buong puwersang sumalakay kay Lino. Wala iyong dalang kahit anong sandata, basta nakakuyom lang ang mga kamay at mukhang mano-manong pagsuntok ang gagawin kay Lino. Noong malapit na yun kay Lino ay mabilis umilag si Lino sa bayuko. Inilapat niya ang kanyang kaliwang kamay sa bahaging tiyan noon, tapos ang kanan naman ay idinukot niya sa pagitan ng hita. Sabay buhat sa tikbalang at ibinato sa kalapit na puno. Dahil sa pinagsamang puwersa ng patakbong pagsalakay noong tikbalang at pagkakabato ni Lino, kaya nasaktan talaga ang tikbalang noong tumama siya sa isang malaking puno. Dahan-dahang tumayo ang tikbalang na iyon, pero tila unti-unting nagbabago ang kulay ng balat. Nagiging purong itim na iyon at ang apoy sa ulo ay gumapang na rin hanggang sa mga braso at dibdib. "Talagang inilalabas mo na lahat ng kakayahan mo ah. Okay, sige, pagbibigyan kita. Kailangan kong maging patas sa'yo." Wika ni Lino sabay naglabas ng espadang yari sa kidlat at inabangan na ang tikbalang. Mas lalo iyong lumaki at tumangkad. Narinig ni Lino na nagsalita si Tingting. "Kuya Lino, mag-iingat ka. Masyado siyang matangkad para matamaan mo sa ulo." "Huwag kang mag-alala, Ting. May solusyon naman sa lahat ng problema." Sumalakay na nga ang malaki at patangkad na tikbalang patungo kay Lino.
Isang malakas na suntok ang iwinalop noon sa ulo ni Lino. Nailagan naman iyon ni Lino sabay luhod sa lupa at tinagpas ang isang hita noong tikbalang. Naputol iyon na naging sanhi ng pagkasubsob ng tikbalang. Pero bago pa man iyon lumapag sa lupa, ay naiwas-iwas na ni Lino palikod ang kanyang pinahabang espada at tinamaan ang batok noon. Kaya noong bumagsak sa lupa ang tikbalang ay wala ng ulo, sa kaunti-unting naging abo at inilipad ng hangin. Doon pa lang natauhan ang mga dalaga na bihag. "Kuya, parang awa nyo na. Tulungan nyo kami makaalis rito. Binihag kami ng mga tikbalang." Sabi naman ni Lino, "Relax lang kayo. Pwede na kayong kumalma. Ginawa na namin ang paraan ang mga tikbalang at hindi na ang mga iyon babalik pa. At narito kami para sunduin talaga kayo. Sina Mayor Vicente at Joaquin ang nakiusap sa amin na hanapin kayo. Kaya tara na." Binuksan na ni Lino ang kulungan ng mga kababaihan. Si Tingting naman ay iyong kulungan ng mga lalaki ang binuksan niya. Sabi naman o binatang si George, "Boss, kami pa lang po ba ang una niyong natagpuan?" "Hindi, may isang grupo na kaming nailigtas. 6 sila roon. Tara na, sumunod kayo sa amin." Wika pa ni Lino tapos nagpahuli si Tingting para masiguradong walang mahahablot sa kabataan na nasa bandang hulihan. Pagkatago sa portal ay isinara na ni Lino ng tuluyan ang portal na iyon. Naglakad muna sila ng mahigit kalahating oras para makalabas sa makapal na kagubatang iyon. Saka nagpainit ng tubig si Tingting para makapagkape muna ang mga kabataan. Namumutla kasi sila sa sobrang ginaw. Pinakain na rin sila ng tag-iisang biskwit para lang may laman ang kanilang sikmura at magkaroon ng lakas na magagamit sa paglalakad ng 4 na oras hanggang sa makarating sa campsite. Matapos makakain noong mga kabataan ay saka sila nagsimulang maglakad papabalik sa campsite. Makalipas ang 4 na oras na paglalakbay ay narating na nga nila ang campsite na iyon. Masayang-masaya ang mga estudyante na makita ang iba nilang kaklase. Sabi naman ni Lino, "Kumusta kayo rito, mahal?" "Ayos naman, kahit papaano, nakakabawi na sila kaunti sa kanilang trauma. Nagagawa ng magkwento ng kanilang dinanas." "May makakain ba dyan? Pakainin mo na ang mga kabataang ito. Mukhang hindi sila pinapakain ng mga tikbalang na kumuha sa kanila eh. Kita mo nga humpak ang mga pisngi at mukhang nanghihina." "Eh kayo ba? Aalis na kayo agad?" "Oo, mahal. Kailangan na nating mahanap ang ikatlong grupo na nawawala. Wala nang oras na dapat sayangin pa. Ayokong maulit iyong nangyari sa isang grupo na nabawasan pa ng isa. Itong mga dala namin ngayon, dapat papakialaman na ito ng mga tikbalang dahil eclipse kanina pagdating namin sa kanilang mundo. Saktong-sakto ang dating namin ni Tingting dahil hindi natuloy ang ritual ng pagpupunla at pagpapalahi ng mga tikbalang." "Okay, sige. Mag-iingat kayo sa paglalakbay niyo, Lino, ha? Ikaw rin, Tingting." "Oo, Rosalia. Salamat." Wika ni Tingting tapos muli na silang umalis ni Lino para hanapin ang ikatlong grupo ng mga estudyante na nawala mula sa camping site. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 334. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.